Eto na nga, pangdiinan. Yari na naman ang kanimbahaw dahil mapapasipol ka sa anghang at yung sabaw nagmamantika pang 2 in 1. Ayos na pang ulam, panalo din sa pulutan. Eto po yung matresan at saka yung murang itlogan ng manok. Dahil madalang makatsamba, pinakyaw ko na. Kinamas ko lang ito sa asin upang mabawasan ang lansa. 160 baht, mahigit 1 kilo o kaya naman nasa 250 kung i-convert naman sa peso. Saka sunod ko lang itong binanlawan para hindi naman sumama ang alat. At binabad muna sa pasteurized milk upang mas maging tender, makadagdag na din ng lasa. Tinakluban ko lang ito at iniwan saglit. Sunod na inihanda yung mga gagamitin kong sangkap. 1/4 na siling pula, pampagana. At saka pinigaan yung 1 kilo ng niyog, kinuha ko lang yung kanyang pinakakakanggata. Saka ako naggisa ng sibuyas, bawang at luya para sa aroma. Iniligay ko na din yung sili upang sa ganun yung anghang kumapit na. Saka ako binalikan yung aking binabad. Binawasan ko lang ng gatas upang hindi gaanong magsabaw at isinama sa paggisa upang sa ganun masangkot siya. Pinalasahan ko lang ito ng chicken cubes, dahon ng laurel at paminta dahil ia-adobo ko muna sa suka at pampaalat na toyo. Sunod na hinalo-halo hanggang sa matuyuan ng kaunti na sabaw. Saka ko ito tinakluban. Itinuloy ko lang ang pagpapakulo sa mahinang apoy. Makalipas ang ilang minuto, saka ko binalikan. At dito ko na inilagay yung kakanggata. Hinalo-halo at hindi ko na tinakluban upang sa ganon sumingaw yung sabaw magmantika. Eto na nga ang pangdiinan. Yung kulay naninilaw at nagmamantika yung sabaw. Yari na naman ang kanimbahaw. Samahan pa ng madami sili, mapapasipol ka talaga sa anghang. Pang 2 in 1 dahil ayos na pang ulam, pero panalo din sa pulutan. Pinalamig ko lang po ng kaunti, nagpalipas ako ng ilang minuto dahil yung gata niyan mainit po sa kamay. Thank you Lord sa blessing. Napakabuti niyo po sa amin. Nilalapit ko po ito, nabasbasan upang sa ganun magsilbi lakas sa akin. Pangatawan, Amen. Magmamantika, no? Limutan ko nga lang magdala ng kutsaka. Uy. Ang lambot ko. Lasang-lasa ko yung gata kasi nga ginamit lang natin yung pinakakakang gata. Ngayon, kaunting alat, tamis. Nag-stand out po yung combination ng gata at saka yung combination ng sili. Sarap. At sakto-sakto yung kanin natin, no? Bahaw na maligat. Kapag pinahid-pahid mo po yung kanyang mantika. Masarap po itong sa ulam. Ito nga. Siyempre, pati din sa pulutan o pang for the boys po kung tawagin. Kahit nung niluto ko ito, hindi ko uubusin agad yan. Unti-untiin ko. Kaya naman, pag may mga kaibigan tayong pumasyal, hahapang ko sa pauulamin ko at paupulutanin ko sila ng ganito.